Part 115, Gretchen. Magandang buhay mga kastorya. Handa na ba kayong muling tumutok sa mas tumitinding takbo ng buhay ni na Gretchen at Demetrio? Sa puntong ito, tila amoy na amoy ng katotohanan. Isang lihim na matagal nang ibinaon sa limot, muling nahukay, literal. Pero habang lumalapit si Demetrio sa sikreto ng pagkatao ni Gretchen, tila mas lalo naging desperado ang mga taong gustong magtago nito. Sino nga ba talaga ang batang Gretchen na pinalaki sa hirap at dahas? Huwag na nating patagalin pa. Halina't simulan na natin ang kwento. Matapos na maibigay ni Gretchen ang cookies sa kanyang kapatid ay agad din naman siyang nagpaalam sa lalaki. Papasok na sana si George sa loob ng kanyang fruit stand nang makarinig siya ng isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanya. George, anak! Nang lumingon si George ay agad niyang nakita ang kanyang ina na nagmamadaling lumapit sa kanya. Di niya maiwasang mapakunot noon nang mapagmasdan niya ang ginang. Bakit nandito ka? Hindi ba't nasa lugar ka ni Gretchen? Ano ang ipinunta mo dito sa shop ko? Sunod-sunod niyang tanong. Hindi naman sa pagiging walang galang na anak, pero hindi niya maiwasang pakitunguhan ng malamig ang ginang pagkatapos ng lahat ng ginawa nito sa kapatid niya. Huminga siya ng malalim bago nakapamewang na humaran sa pintuan nang sa ganon dito agad makapasok sa loob. May ginawa ka na naman ba kay Gretchen kaya nandito ka? Ano ka ba naman, George? Kakarating ko lang papagalitan mo ko kaagad. Nanay mo ko kaya normal lang napupuntahan kita. Isa pa nandito ako para sabihin sa'yo na mula ngayon dito na ako titira kasama ka at ang apo ko. Hindi siya pwedeng magpakita doon sa lugar kung saan nakatira si Gretchen. Baka makita siya ni Demetrio at malalagot siya. Nanlaki ang mga mata ni George sa gulat nang marinig ang mga sinabi ng kanyang ina. Agad niya itong hinarang sa bahagyang itinulak palabas nang akmang papasok na ito sa loob. Alam ba ni Gretchen na nandito ka? May ginawa ka na naman ba sa kanya kaya't naglayas ka doon? Binalaan na kita, ma, na wag mo nang guguluhin pa si Gretchen. Kahit kailan hindi ka talaga nakikinig? Kahit na nagpunta kanina si Gretchen sa shop niya at mukha namang masaya, hindi niya alam kung may nangyari ba sa pagitan nito at ng kanilang ina dahil malihim naman ang kanyang kapatid. Napairap naman sa hangin sa Teresa bago sumagot. Wala akong ginawa sa kanya. Patuloyin mo ko dito dahil hindi naman ako nalalayo sa'yo. Responsibilidad mo pa rin ako kahit papaano. Kahit na. Hindi ba't nagrenta siya ng lugar para pansamantala mong matutuluyan? Dapat nagpaalam ka ng maayos sa kanya kung aalis ka at baka mag-alala si Gretchen kung saan ka na naman nagpunta. Nayayamot ng wika ni George. O baka naman inaway mo na naman si Gretchen. Kailan ka ba talaga titigil sa panggugulo mo sa kapatid ko, ma? Kailangan pa ba muli tayong umabot sa hiyaan para lang manahimik ka? Nanatili namang tikom ang bibig ni Teresa. Paano niya aaminin kay George na wala naman siyang atraso kay Gretchen pero sa asawa nito meron? Patuloy sa pagtatanong sa kanya si George kahit na wala itong matinong sagot na makuha mula sa kanya. Di na siya nagpapigil pa sa lalaki at pumasok na sa loob ng shop nito at agad tumulong sa pagliligpit ng mga kahon ng prutas. Buntong hiningang pinagmasdan ni George ang kanyang ina. Mukhang mauubusan na lang siya ng laway pero wala siyang sagot na nakuha mula dito. Hindi niya na alam tuloy kung anong gagawin niya sa ginang. Nang makitang tumahimik na si George at hindi na nagtanong pa, nakahinga naman na maluwag si Teresa. Sino yung babaeng sumundo kay JP kanina? Anong relasyon mo sa kanya? In fairness, maganda siya ha? Mukhang close na kayo at binigyan ka pa niya ng mamahaling prutas. Girlfriend mo ba yon? Siya na bang ipapalit mo sa walang kwenta mong asawa? Sunod-sunod niyang tanong. Base sa nakikita niya, hindi basta-basta ang babaeng yon. May sports car pa at binigyan si George ng mamahaling regalo. Agad siyang napaisip. Kung sakali mang mayaman ang babae at yon ang makakatuluyan ni George, hindi ba't swerte pa rin siya? Hindi madamot ang kanyang anak at maaambunan siya ng kung anong swerte man ang darating dito. Isang matalim na titig ang pinukol ni George sa kanyang ina. Ano naman sa'yo kung sinong babaeng yon? Nililigawan mo ba siya? Nakangiti nitong tanong. Nagpakawala na isang malalim na buntong hininga si George bago to nagsalita. Kung gusto mong manatili dito kasama kami ng anak ko, ayokong nakikialam ka sa mga bagay na wala ka namang kinalaman. Kung di mo kayang sundin ang nais ko, bukas ang pintuan. Pwede ka nang umalis? Napahiya naman si Teresa sa naging tugon ni George. Napatikim siya bago pilit ng ngumiti. Okay, kung ayaw mong pag-usapan, hindi na ako magtatanong pa.
Dinala na niya ang mga carton boxes sa likuran ng fruit stand pero gano'n na lang ang gulat niya na may bigla na lang humalbot sa kanyang braso at tinila siya papunta sa tagong parte ng lugar. Mariin siyang napapikit dahil sa takot. Baka tauhan na ni Demetrio ang naroroon at tuluyan na siyang ipakain sa aso. Katapusan na ba niya? Subalit nang sumulyap siya sa humila sa kanya, nagulat siya na makitang di yun tauhan ni Demetrio kundi si Gary mismo. Nais niyang batukan ng lalaki. Paano siya makakasigaw? Gayong may patalim na nakatutok sa leeg niya. Kung sasaksakin siya nito, sigurado siya, magiging kwento na lamang siya. Gaya kagabi, sunod-sunod ang naging pagtango ni Teresa. Binitawan naman siya ni Gary kalaunan kaya nakahinga siya ng maluwag. Saan ka ba nagpunta kagabi? Pinaghahanap ka ng mga tauhan ng asawa ni Gretchen. Nagtago ko sa bukidin kagabi kaya hindi nila agad ako mahanap pero ikaw na bobo ka, nagpunta ka pa talaga dito. Paano kung makita ka ng mga yon at mahuli ka, ha? Gigil nitong asik. Pinaning kita naman ni Teresa ng mga mata si Gary. Walang nakakaalam na nandito ko kaya't imposible ang sinasabi mo. Wala ka talagang utak. Nasa gilid lang ng daan ng fruit shop ni George. Marami pang CCTV camera sa buong paligid. Hindi ka ba talaga nag-iisip? Ako, bobo, paano na lang ikaw? Hindi ba't nagpunta ka din dito kahit na pinaghahanap ka na? Argumento naman ni Teresa. Nilibot pa ni Gary ang kanyang mga mata sa paligid para siguraduhin na walang nakikinig sa kanila. Kapag nag-imbestiga si Demetrio tungkol sa pinagmula ni Gretchen, sigurado ko mahuhuli nila tayo dahil sa koneksyong meron siya. Kung ganoon, anong gagawin natin? Halos mapatalon na sa takot na wika ni Teresa. Kung sakali man na mahuhuli sila, magiging katapusan na nila. Isang mapanganib na ekspresyon ang rumihistro sa mukha ni Gary. Hindi po pwedeng magpatuloy siya sa pag-iimbestiga. Kailangan maghanap tayo ng paraan para pigilan siya. Kailangan hindi niya tayo mahanap hanggat wala pa tayong naiisip na solusyon. Nangatog naman ang mga tuhod ni Teresa sa takot. Sa tingin mo ba malalaman ni Demetrio ang totoo? Sobrang tagal na noon, Gary, at wala siyang ebidensyang pinanghahawakan kahit na nalaman pa niyang hindi natin totoong anak si Gretchen. Ano bang magagawa niya sa atin? Humugot naman ng hangin si Gary nang marinig ang sinabi ni Teresa. Kahit na, mas mainam na makasiguro tayo. Huwag mong kalilimutang ligpitin ang mga bagay na naiwan natin para walang magsisilbing bakas. Nagkatinginan ng mag-asawa. Pilit mang pinapakalma ni Gary ang sarili niya, hindi niya magawa. Kapag natuklasan ni Demetrio ang sikreto niya, wala na siyang magiging kawala, lalo na't sobrang lawak ng koneksyon na meron ito. Nang mga oras na yon, muling nagpadala ng mga dagdag na tauhan si Demetrio sa bundok para hanapin si Gary. Kagabi pa naghahanap ang iba sa kanila, subalit hindi nila makita ang lalaki. Grabe, si Palos ba tong target natin at kay hirap hulihin kahit mag-isa lamang siya? Naiiling na komento ng isa. Huwag ka ng madaming satsad. Maghanap na lang tayo. Aray! Daing ng isa ng madulas to at muntik pang mahulog papunta sa paanan ng bundok. Matarek ang daan paakyat, mabuti na nga lamang at nasalo siya ng isang malaking puno sa ibabang parte, kaya hindi siya tuluyang nahulog. Bali-bali sana ang mga buto niya ako nagkataon. Ilang sandali pa parang napapansin niya, kakaiba ng naaapakan niya. Yumuko siya at napagtanto na mukhang kakahukay lang ng lupang tinapakan niya at parang may inilibing na kung ano sa parteng yon. Ayos ka lang ba dyan? Sigaw ng kasama niya sa itaas. Kumaway naman siya. Okay lang ako. Pero mukhang kailangan niyang bumaba dito dahil may nakita ko. Matapos ang pahirapan na pagbaba ng mga kasama niya, sa gawi niya, hinukay nila ang parte ng lupa na napansin niyang kakaiba. Ilang sandali pa tumambad sa kanila ang brown folder na binalot ng puting plastic. Agad na tinawagan ng mga tauhan ni Demetrio si Jomar para ipaalam sa lalaki ang tungkol sa nakita nila. Habang si Jomar naman, kasama na iba pang tauhan, ay kasalukuyang naghahalongkat sa pamamahay ni na Teresa at Gary para maghanap ng anumang bagay na maaaring maging lead nila para matuklasan ang tunay na katauhan ni Miss Gretchen. Sobrang kalat ng buong bahay at masangsang ang amoy gawa ng hindi paglilinis ng ilang araw o linggo. Idagdag mo ba ang sandamakmak na walang lamang bote ng alak sa silid ni Gary? Napailing na lang si Jomar. Hindi niya lubos maisip na lumaki ang asawa ng kanyang boss sa ganitong klaseng pamamahay.
Ano sa tingin mo ang gagawin natin sa nakita namin, Mr. Ocampo? Tukoy ng isa sa mga kasama niya nang makakita to na isang wooden box sa pinakatagong sulok ng bahay. Nagkatinginan sila, lalo pat hindi na yon basta-basta mabubuksan ng walang susi. Mataman namang napatitig si Jomar sa box. Matibay ang pagkakagawa ng box at sadya pa talagang itinago na mas lalong pumukaw ng kanyang kuryosidad kung ano ang laman. Agad niyang inutusan ng mga tauhan ni Master Colin na sirain na lamang ang box. Ilang sandali pa tumambad sa kanila ang ilang piraso ng mga damit. Sinipat ni Jomar ng mabuti ang mga damit na naroon at napagtantong mga damit yon na isang batang babae. Maingat ang pagkakatupi sa kabila ng pagkahulas ng kulay, marahil sa matagal na itong nakatago. Marami ang bahay at puno ng mga bote ng alak kaya nakapagtataka na may ganong klaseng damit sa loob ng silid ni Gary. Ilang sandali pa may isang box pa silang nakuha at sa pagkakataong yon mga laruan naman ang laman. Kay Miss Gretchen kaya ang mga damit? Pero hindi maganda ang trato nila sa asawa ng kanyang boss sa mga nagdaang taon, kaya nakapagtataka kung itatago nila at iingatan ang mga lumang damit at laruan ni Miss Gretchen. Hindi kaya sa tunay nilang anak ang mga gamit na nakatago? Pero ngayong wala ang tunay na anak ng mag-asawa, si Miss Gretchen ang pinalaki nila. Ano kaya talaga ang nangyari ng mga panahong iyon? Tahimik na kinuhanan ni Jomar ng larawan ang mga nakita nila at agad na ipinadala kay Master Colin. At habang abala sila sa loob ng bahay, bumalik na rin ang mga tauhan nilang pinadala sa bundok. Mr. Ocampo, ito na po ang nahukay namin sa bundok. Anang isa sa mga tauhan nila at iniabot sa kanya ang dala nito. Nagsalubong ang kilay ni Jomar na tinanggap ang binigay nito bago binalingan ng mga kasama niya. Iligpit niyo ang lahat na nakuha natin bago tayo umalis. Maotoridad niyang utos. Dapatingin siya sa brown envelope at binuksan yon, subalit ilang larawan lang ang laman ng envelope. Pero ang pinagtataka niya ay ang pinagkakaskas ang mukha ng mga nasa larawan at kasama pang ibinaon ang panibagong damit at isang partikular na teddy bear. Mr. Ocampo, hindi po ba't mamahalin tong mga damit at laruan na nakita natin? Base sa kabuhayan na meron tong baryo nila, hindi nila ma-afford ang ganitong klase ng mga kagamitan. Limited edition din tong teddy bear base sa nakadikit na brand. Napatango-tango si Jomar. Tamang sinabi ng tauhan ni Master Colin. Hindi man sila nakakabili ng ganitong klaseng laruan sa isang partikular na brand dahil sa kamahalan, pero well-known naman ang manufacturer ng naturang laruan at damit. Luxury brand na ba ngayon? Matapos silang makuha lahat ng mga nakakadudang bagay mula sa lugar ni Gary at Gretchen, ay bumalik na siya sa kumpanya. Malakas ang kutob niya na may kinalaman kay Miss Gretchen ang mga bagay na nakita nila. Nang matanggap ni Demetrio ang mga gamit, di niya maiwasang mapaisip ng malalim. Master Colin, base sa investigasyon ko, nagtrabaho talaga dito sa syudad ang mag-asawa nung unang mga taon ng pagsasama nila. Na-check ko na rin ang ospital ko sa nanganak si Teresa at totoo nga, may babae silang anak. Ang hinala ko may nangyari sa anak nilang babae at dahil hindi nila matanggap ang pagkawala ng bata, kinidnap nila si Miss Gretchen para gawing pamalit. Di naman maiwasan ni Demetrio ang mapailing. Kung kinuha nila si Gretchen para maibsan ang sakit na nararamdaman nila sa pagkawala ng anak nila, then they should have at least treat her well. Pero hindi yun nangyari. They made my wife's life a miserable one. It really doesn't add up. Napatango-tango naman si Jomar. May punto ang boss niya. Kung mahal nito ang anak nitong nawala, dapat ganun din ang trato nito kay Miss Gretchen dahil siya ang pamalit. Continue investigating, Jomar, at huwag kayong tumigil sa paghahanap sa mag-asawang yon. Kailangan makita natin sila para masagot lahat ng katanungan na meron sa isipan natin. Buntong hiningang saad ni Demetrio. Hindi sila po pwedeng tumigil. Kailangan niyang malaman ano ang sikreto na nasa likod ng katauhan na meron si Gretchen. Habang abala sila sa pag-uusap, bigla na lang tumunog ang cellphone ni Demetrio, dahilan para mapukaw ang kanyang atensyon. Napatitig naman si Jomar sa naging reaksyon ng kanyang boss. Kanina lang sobrang seryoso nito tapos nang makita nito kung sinong tumawag, daig pa nito ang araw na pasikat. Di niya maiwasang panayuan ng balahibo. Hindi siya sanay nang umingiti si Master Colin, kaya imbes matuwa siya, natatakot na tuloy siya. Tinawagan naman ni Gretchen si Demetrio tungkol sa dinner nila kasama ng dalawang matanda.
Masyadong abala ang asawa niya. Idagdag mo pang mukhang may malalim na iniisip ang lalaki kagabi kaya nag-aalala siya na baka makalimutan ito ang tungkol sa dinner. Okay, don't worry. Dadaanan kita dyan mamayang konti para sabay na tayong magpunta doon. Matapos may baba ang tawag, binalingan niyang muli si Jomar. Bumalik ka sa baryo nila at magtanong-tanong ka ng mga bagay tungkol sa pamilya nila. Kahit matagal na panahon na yon, sigurado ko may makukuha pa rin tayo base sa sasabihin ng mga kapitbahay nila tungkol sa mag-asawa at pati na rin kay Gretchen, maotoridad niyang utos. Tumango si Jomar at agad na tumalima sa utos ni Demetrio. Tumayo na rin siya mula sa kanyang swivel chair at nagmamadaling nagtungo sa parking lot para sunduin si Gretchen. Sa maliit na bahay nila ginanap ang hapunan na napag-usapan nila. Pagdating nila, magiliw na sinalubong ng dalawang matanda si Gretchen. Agad iniabot ni Gretchen ang cookies na siya pa mismo ang gumawa. Sugar-free po yan, Grandma, at talagang ginawa ko yan para sa inyong dalawa ni Grandpa. Masuyo namang napangiti ang ginang. Ang bait-bait mo talaga, Gretchen. Hindi nga nagkamali ang apo ko sa pagpili sa'yo. Speaking of apo, mabuti ka pa naisipan mo akong dalhan ng regalo. Pero itong si Demetrio, naku, ayoko na lang magsalita. The best ka talaga, iha. Napabuntong hininga na lang si Demetrio bago napasimangot. Nagdala din naman ako ng regalo para sa'yo, pagmamaktol niya. Sinimangutan siya ng ginang. Oo nga, pero dising sarap ng regalo nitong granddaughter-in-law ko. Siyempre, the best yung asawa ko. Proud niyang wika. Pilit sinupil ni Grandma Marie ang ngiti sa kanyang labi at inirapan ng kanyang apo bago binalingan si Gretchen. Halika na, iha. Naganda kami na masarap na ulam para sa'yo. Kami talaga mismo ng asawa ko ang namili ng mga ingredients niyan. Sigurado ako pasok yan sa panlasa mo. Di naman mapigilan ni Gretchen ang maging emosyonal dahil sa trato ng mag-asawa sa kanya. Nagtatampo man siya nung nalaman niyang nagsisinungaling ang mga to sa kanya tungkol sa tunay nitong katauhan. Pero sa tuwing nakikita niya ang masasaya nitong mga ngiti, kapag magkasama sila, naglaho na lang na parang bula ang sama ng loob niya. At kung iisiping mabuti, hindi naman dapat ang dalawa ang sisisihin niya, kundi ang magaling niyang asawa. Giniya siya ng mag-asawa sa hapag, kung saan nakahain ng sandamakmak na pagkain. Daig pa nila ang may fiesta. Ano bang tinatayo mo dyan, iho? Asikasuhin mo na itong asawa mo. Utos ni Daichi na mapansin niya na natili lang na nakatitig sa kanila ang kanyang apo. Agad namang tumalima si Demetrio at naupo na sa tabi ni Gretchen. Kung tutusin, kahit hindi siya utusan ng dalawa, pagsisilbihan naman talaga niya ang babae. Na magsimula na silang kumain, abala si Grandma Marie at Demetrio sa paglalagay ng pagkain sa kanyang pinggan. Kaya naman natambak na ang maraming ulam at hindi niya na alam anong uunahin niya. Grandma, puno na po ang pinggan ko. Maya-maya pa reklamo ni Gretchen nang di pa rin to tumigil sa kakalagay ng ulam. Huwag ka kasing makikisali sa pag-aasikaso ko sa asawa ko. Saway naman ni Demetrio sa matandang babae. Tumahimik ka? Tingnan mo nga ang katawan ni Gretchen, ang payat niya ngayon at namumutla pa. Siguro hindi mo siya inaalagaan ng maayos sa inyo. Akmang ipagtatanggol ni Demetrio ang kanyang sarili laban sa akusasyon ng matandang babae nang bigla na lang tumunog ang doorbell sa labas. Nagkatinginan silang tatlo ng kanyang lolo at lola. Walang ibang nakakaalam ng address ng naturang bahay nila bukod sa kanilang apat at ilan sa mga sarili nilang tauhan. Kaya naman di niya maiwasang magtaka kung sino ang panauhin nila. Grabe ang mga nalaman natin ngayong araw. Sino bang mag-aakala na sa likod ng hirap na dinanas ni Gretchen, may mga luxury brands at mamahaling gamit na nakatago sa nakaraan niya? Mukhang tamang hinala ni Jomar, hindi lang basta-basta ang pagkatao ni Gretchen. Kayo, ano sa tingin nyo? Anak mayaman ba talaga si Gretchen na ninakaw lang nung bata pa siya? I-comment ninyo ang inyong mga theories sa baba. Gusto naming malaman ang inyong mga saloobin. Kita-kita po tayo sa susunod pa nating mga kabanata.